Base sa mga materyales sa pinadala mo, parang nagsimula ang lahat sa isang tanong na sobrang simple pero ang bigat. Ano ba talaga ang pinagkaiba ng isang buhay na nakasentro sa career kumpara sa isang buhay na hinubog ng bokasyon or calling? Oo. At yun yung misyon natin dito, hukayin kung bakit kahit yung mga taong tinitingala natin, yung matatagumpay, may posisyon, ay madalas pa rin may pakiramdam na parang may kulang, may pagkabalisa. Tama. At yung karaniwang tanong kasi na ano bang dapat kong gawin sa buhay ko, may kasama yang mas taimik na tanong, di ba? Oo. Ang unspoken question ay, anong landas ang magbibigay sa akin ng katuparan, ng pera, ng katanyagan? Yon. Security. Pero yung mga source mo, binabaliktad niya yung tanong. Hindi, ano ang gagawin ko? Paano ako tutugon? At yung simpleng pagbaliktad na yan, dyan iikot ang buong pag-uusap natin. Okay, sige, himayin natin yan. Kasi binanggit sa mga materyales na yung salitang calling na yon sa kultura natin, Oo. naging parang binyagang ambisyon na lang daw. Ayun. Yun yung term. Parang ginagamit natin yung spiritual na lengguwahe para sa self-actualization. Ang resulta, kapag nagtagumpay ka, sobrang nakakalasing. Sobra. Pero pag pumalpak, parang katapusan na ng mundo. Eksakto. Kasi pag ganon, ikaw yung sentro. Ikaw yung bida. Ikaw yung arkitekto. At dito ngayon pumapasok yung konsepto sa Biblia ng klesis. Klesis? O salitang Griego para sa pagtawag. At ang pinaka-ideya nito ay hindi ito isang bagay na hinahanap mo sa loob mo. Hindi ito self-discovery project. Ah, okay. Isa itong bagay na natatanggap mo dahil nakikinig ka sa isang boses sa labas mo. Parang summons, isang panawagan. So yung inisyatibo hindi galing sa'yo? Hindi galing sa'yo, galing sa Diyos. Ang trabaho mo ay hindi gumawa ng mapa. Ang trabaho mo ay tumugon lang. Teka, I can imagine someone listening right now na medyo skeptical. Baka sabihin niya na, okay, ang ganda pakinggan yan kung naniniwala ka sa Diyos. Pero paano kung hindi? Great question. Paano kung ang calling ko ay yung passion ko lang talaga? Theological lang ba to or may katumbas to sa secular na mundo? Magandang tanong yan. At totoo, yung framework ng sources mo ay theological. Pero kahit sa secular na pananaw, may parallel yan. Okay. Isipin mo yung pagkakaiba ng isang artist na gumagawa lang para sa market, para sa benta. Kumpara sa isang artist na nararamdamang may tawag siyang i-express ang isang katotohanan, tumutugon siya sa isang bagay na mas malaki sa kanya. Ah, gets. So, merong external someone's pa rin kahit hindi mo yun tawaging Diyos. Meron pa rin. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung pag-alis ng sarili sa gitna ng lahat. Okay, that makes sense. At yan siguro yung connection sa sinasabi sa sources kung bakit pagod na pagod ang maraming leader ngayon. Sobra. Hindi lang physical na pagod, may tinatawag na invisible weight of self-justification. Yun. Yung hindi nakikitang bigat ng patuloy na pagpapatunay sa sarili. Kasi kung ikaw yung arkitekto ng career mo, responsibilidad mo ring patunayan sa lahat, pati sa sarili mo na makabuluhan yung ginagawa mo. Nakakapagod yun. Araw-araw, dala mo hindi lang yung trabaho, kundi yung paglikha ng kahulugan para sa trabahong yun. Grabe. Kaya para mas maintindihan natin yung alternative, itong ideya ng pagtugon, tingnan natin yung mga kwento sa sources mo. Sige. Ito yung mga halimbawa ng received paths kumpara sa chosen paths. At linawin natin, hindi ito laban sa pagsisikap o galing. Ito ay pagsasaayos lang ng lahat ng yan sa ilalim ng pagsunod. Okay, so unahin natin si Abraham. Ano yung particular sa kwento niya na nagpapakita nitong received path? Kay Abraham sa Genesis, yung pagtawag sa kanya ay isang interruption. Pag-abala. Interruption. Maayos na ang buhay niya sa Ur. Mayaman, may pamilya. Tapos biglang sinabi, umalis ka sa bansa mo at pumunta ka sa lupaing ipapakita ko sa'yo. Pansinin mo yung ipapakita ko, future tense. Eksakto. Hindi sinabing, heto yung waste link, sundan mo. Ang utos ay, umalis ka muna. Pagsunod muna. Grabe, parang sinabihan ka ng boss mo, mag-resign ka na, lumipat ka ng siyudad, tatawagan na lang kita pag nandun ka na para sa susunod na instruction. Walang matinong taong gagawa niyan, di ba? Wala. Kasi we're wired to need a plan.
Kailangan natin ng 5-year projection. At yan ang ipinapakita nito. Ang pundasyon ng bokasyon ay tiwala, hindi kalinawan. Ang kalinawan bunga lang yan ng pagsunod, hindi siya requirement para magsimula. At nakikita rin natin yan kay Moses. Sa nagliliyab na puno. Oo. Tinawag siya para palayain ng Israel. At ang tawag, dumating bago pa niya maramdamang handa na siya. Ang dami niyang dahilan. Sino ako para gawin yan? Hindi ako magaling magsalita. Paano kung hindi sila maniwala? Relatable yon. Yung imposter syndrome, feeling mo hindi ka qualified. Pero anong aral doon? Na madalas, yung pakiramdam na hindi ka handa, hindi yun senyales na mali yung tawag. Senyales yung nakailagan mong umasa sa kapangyarihan nung tumatawag, hindi sa sarili mong kakayahan. So yung kahandaan, nabubuo habang naglalakad ka? Hindi habang naghihintay ka sa starting line? Tama. At syempre, ang pinakadramatic siguro ay yung kay Maria. Oo. Isang dalaga sa isang maliit na bayan, may plano na sa buhay, ikakasal kay Jose. Tapos biglang dumating yung anghel. At sinira lahat ng plano niya. Isipin mo yung social scandal, yung takot. Lahat. Pero yung tugon niya, hindi siya nakipannegosyasyon. Walang negotiation. Walang hininging AVP. Wala. Ang simple at malalim niyang sinabi, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Ang tindi ng tiwala niya, no? Parang sinabi niya lang, sige, game. Ang pananampalataya niya nakasabit sa kung sino ang tumatawag. Hindi sa kung gaano kalinaw yung tatahakin niya. Tama. At yung common thread sa kanilang lahat ay ito. Sa isang tunay na bokasyon, ang sukat ng tagumpay ay hindi personal fulfillment. O yung nakikita ng tao. Oo, ang sukatan ay katapatan sa pagsunod. Ang tanong ay hindi na naging successful ba yung project ko. Kundi naging tapat ba ako sa pagsunod? Kahit gaano kaliit, kahit hindi maintindihan ng iba, that's a radical shift. At yung sinabi mo tungkol sa pagsunod versus resulta, yan yung nagdadala sa atin sa, para sa akin, pinaka-challenging na kwento sa lahat ng materyales mo. Ayon sa ministry leader? Oo, yung sa leader ng ministeryo. Kasi dito, hindi na to theoretical. Sinubok talaga yung prinsipyong yan sa modernong panahon. Tama. Ito yung kwento ng isang kilala at respetadong leader na nasa tuktok ng kanyang career. By all metrics, he was winning. Oo, dumarami ang speaking invitations, libo-libo yung followers, lumalawak yung impluensya. Pero sa gitna ng lahat ng yan, nagsimula siyang makaramdam ng isang malinaw at paulit-ulit na tawag. Na bumaba sa pwesto? Na bumaba sa pwesto. At yun yung mahirap intindihin para sa isang taong ambitious. Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng calling to step down sa simpleng pagsuko? O baka takot ka lang sa mas malaking responsibilidad? O baka burnout lang yan? Paano mo malalaman? Napakahalagang punto niyan at nililinaw sa material. Hindi to dahil sa moral failure, hindi dahil sa burnout. Okay, so walang kasalanan. Walang kasalanan. Actually, mas madali pa sanang intindihin kung may kasalanan siyang ginama. Ito ay isang purong tawag para sa realignment. Realignment. Sa panalangin at pagdidiscern kasama yung komunidad, naging malinaw sa kanya na may napabayaan siyang responsibilidad na mas prinarya sa pamilya niya, sa tahanan, sa lokal na simbahan. Wow. Ito yung tinawag sa source na faithful subtraction. Faithful subtraction. Grabe. That is completely the opposite of everything we're taught. Oo. Ang buong kultura natin ay tungkol sa faithful addition, more followers, more influence, more projects. The idea of choosing to have less influence para sa katapatan, nakakatakot yun? Sobra. At direkta itong sumasalungat sa lohika ng karir. Sa isang karir, ang pag-atras ay kabiguan. Laging failure yun. Sa isang bukasyon, ang pag-atras, pwedeng yun yung pinakamatapat na pagsunod. At ito yung perpektong koneksyon sa ideya na tayo ay kasamang manggagawa ng Diyos. Fellow workers. Yun. Ang implikasyon niyan, napakalaki. Hindi tayo ang mga arkitekto. Kalahok lang. Kalahok lang tayo. Ang tungkulin natin ay stewardship, pangangasiwa. Hindi ownership. Para i-connect sa workplace, di ba? Ang arkitekto ay parang start-up founder na pakiramdam niya, pasan niya ang mundo. Tama. Siya ang may vision, siya yung nag-e-execute, sa kanya lahat.
Pero yung steward ay parang key player sa isang team. Mahalaga ang role niya, pero nagtitiwala siya sa iba. Eksakto. At pag in-embrace mo yung pagiging kalahok at hindi arkitekto, may kalayaan yan. Inaalis nito yung pressure ng paghahambing sa iba. Hindi mo na kailangan tingnan yung katabi mo. Hindi na. Inaalis din dito yung pagkabalisa sa mga resulta. Ang gawain natin, gaano man kaliit o hindi napapansin, mahalaga sa ekonomiya ng Diyos. Ang sukatan ay katapatan sa assigned field mo. Sa itinalagang bukid para sa'yo, hindi yung laki o kasikatan nito. Yun. Okay. So may nabubuong bagong picture. Nagsimula tayo sa pakiramdam ng anxiety at kulang sa career. Ngayon, lumalabas na baka yung anxiety nanggagaling sa maling pag-ako ng responsibilidad. We're trying to be architects when we're called to be faithful workers. So, anong ibig sabihin nito para sa'yo na nakikinig? Paano mo to isasabuhay? May ilang practical na pagsasanay sa sources, hindi para magdulot ng guilt, kundi para sa alignment. Para itama yung direksyon. Tama. Ang una ay yung Gospel Call Map. Simple lang to. Isipin mo may 3 box. Unang box, inisyatibo ng Diyos. Pangalawa, ang iyong pagtugon. Okay. Pangatlo, ang biyaya ng Diyos na nagpapatuloy. Ang tamang daloy ay laging 1, 2, 3. Pero madalas binabaliktad natin. Ginabaliktad natin. Nagsisimula tayo sa sarili nating plano, tapos hihilingin natin sa Diyos na basbasan niya. So, it's a checklist para makita kung rauuna yung kariton sa kabayo. Ang tanong ay, saan dito ang sarili kong proyekto na pinipilit kong basbasan at saan naman dito yung pagkilos ng Diyos na kailangan ko lang tugunan? Very clarifying, di ba? Ang pangalawa ay rewriting the language of calling. Okay, anong ibig sabihin yan? Magiging conscious ka sa mga salitang ginagamit mo para i-describe ang trabaho mo. At papalitan mo yung mga salitang career-centric ng mga salitang faith-centric. Halimbawa, imbis na advancement o pagunlad, Gamitin mo yung faithfulness o katapatan. imbis na success, Gamitin mo yung obedience o pagsunod. imbis na platform, Stewardship. pangangasiwa. Bakit mahalaga to? Kasi yung mga salitang ginagamit natin, hinuhubog nito yung puso natin. Words create worlds. Tama? At panghuli, may ilang tanong na dapat pagnilayan. Hindi ito madaling sagutin. Isa sa pinakamahalaga, saang bahagi ng buhay ko ako nagsusumikap sa sarili kong lakas sa halip na tumutugon lang? Ouch! Ang hirap sagutin yan. Kasi ang daling sabihin na sumusunod ako, pero sa totoo lang, puro willpower lang. At yung pangalawang tanong, mas matindi pa. Ano ang magiging itsura ng pagsunod kung walang anumang gantimpala, pagkilala o promosyon na nakakabit dito? Yan yung tanang na tumatago sa motibasyon natin. Ginagawa mo ba to para sa Diyos o para sa papuri ng tao at para sa ego mo? At kung ang sagot mo ay, wala, hindi ko to gagawin kung walang recognition, yun na. Malinaw na imbitasyon yun para suriin muli ang puso mo. So sa pagtatapos ng paghimay natin, malinaw ang mensahe. Ang bukasyon ay hindi isang tropeyo na dapat angkinin. Isa itong pakikilahok sa isang mas malaking kwento. Tama? Isang buhay na tumutugon, hindi isang buhay na pinagsisikapang itayo. Hindi nito binabaliwala yung kahusayan o sipag, pero inilalagay nito ang lahat ng yan sa tamang lugar, sa ilalim ng pagsunod. At ang pagbabago sa pananaw na yan ay mula sa tanong na ano ang magagawa ko para sa sarili ko, patungo sa mas mahalaga at mas mapagpalayang tanong Na ano? na ano ang hinihiling ng Diyos sa akin ngayon. Sa sandaling ito, dito mismo sa kinalalagyan ko. Ang pagbabagong yan, kahit hindi madali, nag-aulok ng tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa nakakapagod na pasanin ng patuloy na pagpapatunay sa sarili. Eksakto. Kaya bilang panghuling pagninilay para sa iyo, kung ang iyong vokasyon ay hindi isang personal na proyekto, kundi isang paanyaya na makilahok sa gawain ng Diyos, ano ang isang maliit at marahil ay nakatagong gawa ng pagsunod na maaari mong gawin ngayon din? Isang bagay na hindi kailangan ng pagkilala, hindi nangangailangan ng gantimpala, at hindi kailangan ng approval mula sa iba. Baka doon, sa maliit na pagtugon na yon, mo matagpuan ang simula ng tunay na kapahingan.